Good morning, Mr. Chairman, Chairman Luciutan. First and foremost, I would like to welcome our new Chief Operations Officer and President of Philippine Airlines, Mr. Ramon Ang. Sir, welcome po sa Philippine Airlines. Ako narinig ko at nakita ko, nag-listen ko ngayon na we are acquiring several aircrafts. Natutuwa po ako at may mga ganyang hakbangin ang ating management. So bilang po isa sa stockholders, kung inyo pong matatandaan, last year, nag-attend po ako ng stockholder meeting. So, kung inyo pong mapapansin, dito sa minutes of the meetings and stockholders last year, you can read at the item number 10 and the other matters regarding my plea and manifestation, which in regard with the implementation of the spin-off and outsourcing program, which was implemented last year in October. Bilang po isa sa stockholder, naglakas po ako uli na tumayo sa harapan ninyo lahat, sa kapwa ko mga stockholder. Dahil po, for your information, isa po ako sa naapektuhan na empleyado dun sa in-implement na outsourcing noong nakaraang taon. So, kung inyo pong mababasa dito sa aking plea last year, kung saan hinihingi ko po sana na huwag na natin i-implement yung, kung maaari po sana i-implement, ipagpatuloy yung implementation ng outsourcing. Dahil po, base po doon sa financial statement which was presented last year, na kung saan po ang Philippine Airlines po ay kumita ng $72.5 million. So based on that presented amount na kinita ng PAL, so kaya po ako naglakas loob na makiusap sana na wag nang ituloy yung implementation ng outsourcing. Dahil po maraming maapektuhang pamilya. Isa na po ron ang pamilya ko. So, kung inyo po maaalala, 11 months na po kaming walang trabaho, ang pamilya ko po, pilit ko pong itinataguyod ang aking 4 na anak sa ngayon. Because for your information, my dear fellow stockholders and my dear colleagues in PAL, I have 4 young children. The eldest is only 17 years old. He's in first year college. The second is in second year high school. The third is in first year, which is a lone daughter of mine, is in grade 4. So since na wala po akong trabaho ngayon, hindi ko po maisip kung paano ko maitataguyod ang 4 kong anak. So sana po, dahil po narinig ko po at nakita ko na tayo ay mag-acquire ng mga bagong aircrafts, ako po'y natutuwa. So kasama niyo po ako sa kagalakan na tayo ay magkakaroon ng mga ganyang aircrafts na kukunin ng ating kumpanya. Sana po kami po mga empleyado ay kasabay po sa paglipat ng mga aeroplanong yan. Ikinalulungkot ko po na siguro po ako'y nakakaabala sa inyo kung ituturing niyo kung nakakaabala ako. Maybe some of you will tell that I am interrupting this meeting. Kaya lang po, hindi ko po talaga maiwasan na hindi ako makiusap uli sa pamunuan ng Philippine Airlines. Kung ano po ang nararamdaman ko at kung ano po ang pinagdadaanan ngayon ng aking pamilya. For almost 11 months na hindi ko po alam kung paano ko itataguyod ang 4 kong anak. Sana po
tulungan nyo kami ng mga empleyado ninyo. Sana po kung ano man meron ang kumpanya, sana po kasama kami dyan. Alam ko po na masakit po. Kung mababasa po natin dito sa sinasabi tungkol sa mga stakeholders, that the outsourcing has caused us pain, but is worth the benefits that we envision when we embark on the initiative. Predictability of expenses and less exposure to risk and disruptive industrial action are conditions that will allow us to be more competitive. Siguro po, what we need is industrial peace. A good relationship between the management and the labor. For us to be more competitive, we have to work hand in hand, the management and the employees, for us to be able to attain the industrial peace in our company. So once again, I am standing here before you, my dear colleagues in PAL, my co-stakeholders, and I'm again appealing to the chairman, to our new president, that on behalf of my co-employees who were affected of the outsourcing. And still, some of us ay hindi kumukuha dun sa in-offer ng management tungkol sa outsourcing. And we are still hoping na sana po kasabay po kami sa paglipad ng mga eroplano kukunin ng ating kumpanya. I am very happy to hear that we are acquiring different kind and types of aircrafts through lease and financing. So I'm praying na sana po pakinggan ang aming pakiusap. Pakinggan po ang hanay ng mga manggagawa ng Philippine Airlines. Dahil meron pa po kaming mga kasamahan na, kasi kung tatanungin ninyo, kung ako po ang tatanungin niyo personally, hindi ko po kailangan agad-agad ngayon yung sinasabing separation pay ko. What I need is job. Ang kailangan ko po ay trabaho na makakasustain sa daily needs, gaya nung sinabi doon sa prayer kanina during the opening prayer, that may the Lord give us to the families, the member of the families of Philippine Airlines employees, their daily bread. So sa mamaraan po ng inyong mga nasa taas po sa management, ang daily bread po na yan ay nakasalalay sa inyong mga kamay. Kaya ako po nakikiusap na sana po ang mga empleyado ay kasama sa paglipad ng mga eroplano yan. So, kung ako man po ay nakaabala sa inyo, kung ako man po sa paningin ninyo ay na-interrupt yung ating meeting, pasensya na po. Sa uulitin po, gusto ko pong i-welcome ang ating bagong Chief Operations Officer and new President ng Philippine Airlines. Maraming salamat po, Mr. Ramon Ang. Welcome po sa Philippine Airlines. And good morning to all of you. Maraming salamat sa iyo at hindi ka naman nakakaabala. Nagpapasalamat ako na at least na naikwento mo yung mga nakaraan na problema. Makakaasa po kayo mga kapwa kong manggagawa na pagbubutihan mo ng new management na magandang patakbo para kumita ng gusto yung kumpanya at lahat kayo mabigyan ng sapat na trabaho at sapat na compensation. At makakaasa po kayo na kami po ay mag-iisip ng pinakamagandang paraan, na pinakamakataong pamamaraan para mabigyan kayo ng magandang kinabukasan. Salamat po. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat, Mr.
Mr. Chairman, Mr. President. Ako po si Mr. Jesus Go, isa rin po sa kasamang mga stockholders at kasama po nila na mga regular na empleyado dapat po ng bank. Kagaya po ng nasabi ni Mr. Salud, pinuksan po niya itong problema ito at sinagot naman po ni Mr. KKP at nakasaad po rito na ipinatawag lang po ang PALEA concerning this problem. Ang nabanggit po rito na hindi raw po sumipot ang PALEA. Parang hindi po yata ako naniniwala doon. Sa katunayan po, gustong humarap po ng PALEA sa anumang usapin tungkol sa ikalulutas ng problema ito. At yun lang po ang ano po, I'm hoping. And they are very willing. And as of now, dahil sa kahirapan po at nailagay po kami sa miserabling sitwasyon, ilalala po kami ang natitira na lumalaban po. Actually, hindi naman talaga lumalaban na gusto po namin makipag-usap na sa ikabubuti po ng lahat. Sa ngayon po, may 1,000 na lang po kami. Dati po, may 2,000. Tinanggap po ng ibang mga kasama namin dahil sa kahirapan at saka sa pangangailangan sa araw-araw, pamilya. PALEA, itinadaan po sa akin, willing po umupo at magipag-usap. Maraming salamat po. Salamat po. Nasa inyo po ang simpatya ko at nangangako po ako na makikipag-usap